edukasyon. Candon City Division, tara na! Magandang araw mga bata! Welcome to Tiradpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Isang masayang pag-aaral ang hatid sa inyo mula sa kaban ng kaalaman at karunungan ng inyong guro. Ako po si Teacher Alona. Ang aralin natin ay hango sa most essential learning competency na nasasabi ang mensahe, paksa, tema na nais ipabatid sa patalastas o kwentong kathang-isip. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino na pinamagatang pagsasabi ng mensaheng nais ipabatid. Sa araling ito, inaasahan ko na ikaw ay makapagsasabi ng mensahe, paksa o tema na nais ipabatid sa patalastas, kwentong kathang-isip o tekstong hango sa tunay na pangyayari. Handa na ba kayo mga bata? Kung handang-handa na, umupo ng maayos, manood at makinig ng mabuti. At syempre, isa nga munang matamis ng ngiti dyan, pampagood vibes. Ngayon, subukin natin ang unang pagsasanay. Piliin ang letra ng angkop na mensahe na nais ipabatid sa sumusunod na sitwasyon. Una, nais ng kapatid mo na maligo sa pool, pero may nabasa kang huwag pabayaang maligo mag-isa ang mga bata sa pool. Anong ibig sabihin ng paalala? Ating piliin ang sagot. Letrang A. Samahan ng mas nakakatanda ang bata kapag maliligo sa pool. Letrang B. Hayaang maligo mag-isa ang iyong kapatid. Letrang C. Maligo kasama ang mas nakababatang mga kapatid. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama, samahan ng mas nakakatanda ang bata kapag maliligo sa pool. Pangalawa, nagyayang mamasyal ang iyong kaibigan sa mall. Naalala mo mula sa inyong aralin na tangkilikin ang sariling produkto. Ano ang ibig sabihin nito? Piliin ang ating sagot. Letrang A. Bumili ng gawa ng ibang lahi. Letrang B. Magpabili ng mga imported na damit. Letrang C. Bilhin ang mga gawa ng sariling bayan. Ang tamang sagot ay letrang C. Bilhin ang mga gawa ng sariling bayan. Pangatlo, habang nagmamaneho ang tatay mo, may nabasa ka sa daan na mag-ingat sa pakurbadang linya. Ano ang mensaheng nais ipabatid? Ang pagpipilian ay letrang A. Patakbuhin ng mabilis ang sasakyan. Letrang B. Bagalan ang takbo ng sasakyan. Letrang C. Bumusina habang tumatakbo ang sasakyan. Ang tamang sagot ay letrang B. Bagalan ang takbo ng sasakyan. Ang pang-apat mga bata ay kakain kayo ng pamilya mo sa restaurant, ngunit pagpasok sa pinto ay nabasa mo ang basa ang sahig. Ibigay ang ibig sabihin ng nabasa. Ang pagpipilian ay letrang A. Magpadulas sa sahig. B. Iwasan ang basang sahig. Letrang C. Tumalon sa basang sahig.
Ang tamang sagot ay letrang B. Iwasan ang basang sahig. At ang panghuli ay ikalima. Pumunta ka sa bahay ng kaklase para manghiram ng aklat. Nakita mo na may nakalagay sa bakuran na mag-ingat sa aso. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagpipilian ay letrang A. Makipaglaro sa aso. Letrang B. Pakainin ang aso. Letrang C. Huwag pumasok dahil may aso. Ang tamang sagot ay letrang C. Huwag pumasok dahil may aso. Ngayon mga bata, nais kong malaman kung natatandaan pa ninyo ang nakaraan nating aralin. Tayo ngayon ay magbalik-aral. Sabay nating basahin ang panuto. Mag-like kung ang mensaheng sinasabi ng pahayag ay kasiya-siya at mag-dislike naman kung hindi. Una, tumulong sa mga proyektong pangkalinisan sa barangay. Ang tamang sagot ay like. Pangalawa, magtapon ng basura sa ilog. Ang tamang sagot ay dislike. Pangatlo, inihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ang tamang sagot ay like. Pang-apat, takpan ang basurahan upang hindi mangamoy. Ang tamang sagot ay like. Ang panglima ay kumain ng prutas at gulay. Ang tamang sagot ay like. Kumain ng prutas at gulay upang tayo ay maging malusog. Ang galing ninyo mga bata! Ipagpatuloy natin ang pag-aaral. Ngayon ay mayroon tayong tutuklasin. Kaya, umupo ng maayos at manood ng mabuti. Dahil mamaya lamang ako ay magtatanong tungkol sa ating aralin. Basahin nga natin ang pamagat. Tama! Ang pamagat ay mga paalala. Ano-ano kaya ang mga paalalang ito? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Mga paalala. Isang hapon, naisipang dumalaw ni Alan sa puntod ng kanyang lola kasama ang kaibigang si Kiko. Masaya silang nagkukwentuhan habang naglalakad papasok sa Memorial Park. O mga bata, ang tinatawag na Memorial Park ay libingan ng mga namatay na nating mga mahal sa buhay. Pagpatuloy natin ang pagbabasa. Sila ay biglang huminto noong mapansin ang mga nakasulat na paalala sa paligid. Bawal tapakan ang damo. May kasama pang simbolo na ang ibig sabihin ay bawal ngang tapakan ang damo. Mayroon ding bawal putulin ang halaman. Mayroon ding bawal pumitas ng mga bulaklak. At mayroon ding itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Natuwa ang magkaibigan noong makarating sila sa puntod. Iniwasan nilang masira ang mga halaman at itinapon ang kanilang kalat sa basurahan. Ngayon, gusto kong malaman kung may naiintindihan kayo sa ating binasa.
May katanungan ako na dapat ninyong sagutin. Una, sino ang magkaibigan sa kwento? Tama! Ang magkaibigan ay sina Alan at Kiko. Pangalawang katanungan, bakit sila pumunta sa Memorial Park? Tama! Pumunta sila sa Memorial Park upang dalawin ang puntod ng lola ni Alan. Pangatlo, ano ang mensahe ng kwento? Tama! Ang mensahe ng kwento ay dapat nating sundin ang mga babala o paalala para maiwasan ang gulo. Mga bata, sadyang may mga babala o paalala sa ating paligid na dapat nating sundin. Narito pa ang ibang paalala na madalas nating makita o mabasa sa pampublikong lugar. Katulad ng mababasa sa unang kolom ang babala o paalala at sa katapat nitong kolom ay ang ibig sabihin. Halimbawa, una, tumawid sa tamang tawiran. Ang mensahe ay tumawid sa inilaan na tawiran o pedestrian lane. Pangalawang babala, bawal tumambay dito. Ang mensahe ay hindi maaaring manatili sa lugar. Pangatlong babala o paalala, mag-ingat sa aso. Ang mensahe ay umiwas sa aso at baka ka makagat. Pang-apat, bawal magsulat sa pader o dingding. Ang mensahe ay hindi dapat sulatan ang pader o dingding. At ang panglima, bawal manigarilyo. Ang mensahe ay hindi maaaring magsindi ng sigarilyo. At ang pang-anim ay bawal magsugal. Ang ibig sabihin ay hindi maaaring maglaro ng baraha o iba pang sugal. Napakahalaga ang mga babala o paalala upang hindi tayo magkaproblema o mapahamak. Ngayon naman, ating gawin ang iba pang gawain. Panuto, piliin ang mensaheng sinasabi ng larawan. Ang pagpipilian ay letrang A, dumistansya sa kapwa upang makaiwas sa sakit na COVID. Letrang B, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Letrang C, laging maghugas ng kamay. Ang tamang sagot ay letrang A, dumistansya sa kapwa upang makaiwas sa sakit na COVID. Pangalawa, isang batang nakasuot ng face mask dahil inuubo. Ang pagpipilian ay letrang A, laging maghugas ng kamay. Letrang B, manatili sa bahay upang maiwasan ang sakit na lumalaganap. Letrang C, kung inuubo o may sakit, magsuot lagi ng face mask. Ang tamang sagot ay letrang C. Kung inuubo o may sakit, magsuot lagi ng face mask. Pangatlo, batang may suot pantakip sa bibig at ilong. Ang pagpipilian ay laging maghugas ng kamay. Letrang B, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay.
Letrang C, manatili sa bahay upang maiwasan ang sakit na lumalaganap. Ang tamang sagot ay letrang B, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Pang-apat, batang nasa harap ng lababo. Ang pagpipilian ay letrang A, laging maghugas ng kamay. Letrang B, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Letrang C, dumistansya sa kapwa para maiwasan ang sakit na COVID. Ang tamang sagot ay letrang A, laging maghugas ng kamay. Ang paglima ay isang mag-anak. Ang pagpipilian ay letrang A, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Letrang B, dumistansya sa kapwa para maiwasan ang sakit na COVID. Letrang C, manatili sa bahay upang maiwasan ang sakit na lumalaganap. Ang tamang sagot ay letrang C, manatili sa bahay upang maiwasan ang sakit na lumalaganap. Napakagaling nyo mga bata! Binabati ko kayo! Ngayon, bakit mahalaga ang mga babala sa paligid? Tama! Ang babala ay inilalagay upang mapalayo sa sakuna o pinsala na maaaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Ang paalala naman ay ginagamit upang bigyang diin ang mga mahahalagang impormasyon na ipinapatupad. Ito ay paalala na dapat gawin o sundin ng mga tao. Ano ang hatid ng mga babala o paalala? Tama! Mensahe ang hatid ng mga babala o paalala sa ating paligid. Itong mensahe ay ang nais sabihin o nais iparating ng isang tao, larawan man o teksto. Ngayon, maghanda para sa ating pagsusulit. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa papel. Makinig ng mabuti. Basahin ko ang direksyon. Piliin ang angkop na mensaheng sinasabi ng mga sitwasyon. Una, itinatapon ng kapatid ko ang balat ng saging sa tamang basurahan kaya siya ay sumusunod sa letrang A, mag-segregate ng basura. Letrang B, mag-ingat sa pagtawid. Letrang C, bawal magtinda dito. Ang tamang sagot ay letrang A, mag-segregate ng basura. Pangalawa, nakita ko ang kaibigan ko na pinagsasabihan ang batang nagsusulat sa pader dahil sa babala na letrang A, mag-segregate ng basura. Letrang B, bawal magsulat sa pader. Letrang C, bawal magtinda dito. Ang tamang sagot ay letrang B, sumusunod ang kaibigan ko sa babalang bawal magsulat sa pader. Pangatlo, tumitingin sa kaliwat kanan ang mga tumatawid sa daan upang maiwasan ang disgrasya kaya sila ay sumusunod sa paalala na letrang A, mag-ingat sa pagtawid. Letrang B, bawal umihi dito. Letrang C, bawal magtinda dito. Ang tamang sagot ay letrang A, mag-ingat sa pagtawid. Pang-apat, hinuli ng pulis ang lalaking umihi sa kanto dahil lumabag sa babala na letrang A, mag-ingat sa pagtawid. Letrang B, mag-segregate ng basura.
At ang letrang C, bawal umihi kung saan-saan. Ang tamang sagot ay letrang C, bawal umihi kung saan-saan. Ang panglima ay hinuli ang nagtitinda sa tabi ng simbahan dahil nilabag niya ang ordinansa ng barangay na letrang A, mag-ingat sa pagtawid. Letrang B, bawal umihi kung saan-saan. Letrang C, bawal magtinda dito. Ang tamang sagot ay letrang C, bawal magtinda dito. Ang gagaling ninyo mga bata! Salamat sa pagkakataon na makapanood kayo upang matuto. Muli, mula sa kaban ng kaalaman at karunungan ni Ginang Alona, maraming salamat at magandang buhay! Paalam!